Kabanata 4601. Nanlaki ang mga mata ni Amani nang makita ang pagdating ni Cade Bolton. Young Master Bolton, sigaw niya. Pumikit din si Lola Hoffman nang may pagtataka. Alam na alam niya kung sino si Cade. Madalas ding makipag-ugnayan ang pamilya ng kanyang asawa sa pamilya Bolton. Gayunpaman, hindi niya gusto ang mayabang na ugali ni Cade. Hindi maganda ang relasyon nilang dalawa dahil dito. Saktong-sakto ang pagdating mo, Young Master Bolton. Nagmamadaling lumapit si Harlem Lee kay Cade na parang siya ay nasa rurok ng kaligayahan. Sa wakas, natagpuan niya ang pagkakataon para makabawi. Sakto ang pagdating mo, sabi ni Harlem nang nauuto. May sasabihin ako sayo. Walang galang si Harvey sayo kagabi. Pero pinrotektahan ko siya, pinagsisisihan ko na ngayon. Hindi mo kailangang magpigil para sa akin. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang. Itinaas ni Harlem ang kanyang mga manggas bago ipinakita kay Harvey ang isang mapang-asar na ngiti. Patay ka na, bata. Sigaw niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Kung wala ang suporta ko, tiyak na patay ka na. Babalikan ko ang libingan mo sa ganitong oras sa susunod na taon. Nanginginig si Amani matapos marinig ang mga salita ni Harlem. Natakot siya nang makita ang mga mata nito. Alam niyang tapos na si Harvey. Malamang pati ang Golden Studios ay malapit nang bumagsak. Kahit gaano pa kay Aman at makapangyarihan si Harvey, wala siyang laban sa isang tulad ni Cade. Sila ay parang gabi at araw. Walang karaniwang tao ang kayang tumalo sa 6 na hermit families. Marami sa mga matataas na tao at mga babaeng artista ang napasinghap. Hindi nila inaasahan na lalo pang lalala ang sitwasyon. Gawin mo na, Young Master Bolton. Sigaw ni Harlem habang itinuturo si Harvey. Pahirapan mo siya, huwag kang magpigil. Sampal. Pinalo ni Cade ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Harlem, at agad na pinaikot ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni Harlem bago tinakpan ang kanyang mukha. Na-misunderstand ka yata, Young Master Bolton. Wala naman akong ginawa sayo. Bakit mo ako sinampal? Siya dapat ang sinampal mo. Sampal. Tumalsik ang isang ngipin mula sa bibig ni Harlem matapos itong matanggap ang isa pang malutong na sampal. Punyeta, akala mo ba may karapatan kang labanan si Sir York? Huwag magpigil. Sino ba ang may pakialam sa isang aktor na tulad mo? Kunin siya. Kasunod ng utos ni Cade, agad na lumapit ang mga mababagsik na lalaking nakasot bago pinagsusuntok at pinagsisipa si Harlem. Nagsisigaw si Harlem sa sakit habang patuloy na gumugulong sa lupa. Bakit mo ako sinasaktan, Young Master Bolton? Totoo namang tinawagan ka ng boss ko kagabi. Pinagtanggol niya ako, hindi mo man lang siya kinakalaban. Binabastos mo siya sa ganitong ginagawa mo. Boss mo. Agad na sinipa ni Cade si Harlem. Sabihin mo nga kung sino. Titingnan natin kung hindi ko siya lalabanan. Si Prince Gibson. Si Prince Gibson ang boss ko. Napagtanto ni Harlem Lee na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Wala na siyang balak na itago pa ang kanyang pinakamalaking taga-suporta. Siya ang tumawag sa iyo para palayain kaming lahat kagabi. Akala mo ba palabas lang ito? Kahit ang hari mismo ay hindi ka maililigtas ngayon. Nakatakas kayong lahat ng walang galos dahil kay Sir York. Pero nandito ka ngayon at hinahamon siya. Papatayin kita. Walang balak si Cade Bolton na pakinggan pa si Harlem sa pagpapaliwanag. Agad niyang sinipa ito sa lupa nang walang pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata ni Harlem sa hindi makapaniwala. Si Harvey ang gumawa nito. Imposible, pati si Prince Gibson ay wala palang laban sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Amani. Hindi niya maisip ang narinig. Hindi niya kayang isipin na ang isang simpleng alaga lang ay ganito kalakas. Sampal, sampal, sampal. Hinila ni Cade si Harlem mula sa lupa bago siya muling sinampal ng paulit-ulit. Namaga ng gusto ang mukha ni Harlem sa loob ng ilang saglit. Pagkatapos, buong galang na naglakad si Cade patungo kay Harvey York. Magandang umaga, Sir York. Mali ako tungkol sa nangyari kagabi. Naging mangmang ako. Patawarin mo ako. Nandito ako para mag-sorry.
Ano? Lahat ay biglang tumahimik. Pwede mong marinig ang pagbagsak ng karayom sa mga oras na iyon. Nagtakip ng mahigpit ng bibig ang mga magagandang babae para hindi makagawa ng ingay. Seryoso ang mga salita ni Cade. Hindi siya pinagalitan ni Azrael Bolton matapos siyang umuwi. Sinabi lang nito ang lahat ng ginawa ni Harvey sa Golden Sands kamakailan. Matapos malaman na may mga koneksyon si Harvey sa maraming prominenteng tao at ang mga taong naghirap dahil sa pagtutol sa kanya, agad na pinawisan ng malamig si Cade. Alam niya na pinalaya siya ni Harvey alang-alang kay Azrael. Kung hindi, malamang nagumapang na siya palabas ng pub na parang isang pilay na aso. Matapos ang buong gabing pag-iisip, napagpasyahan ni Cade na isantabi ang kanyang pride at humingi ng tawad. Sa isang banda, umaasa siyang maayos na ang gusot. Sa kabilang banda, gusto niyang maging kaibigan si Harvey. Pagkatapos ng lahat, mas mabuting makuha ang isang makapangyarihang tao sa iyong panig kaysa maging kalaban. Ito ang dahilan kung bakit pinuntahan ni Cade si Harvey ng maaga sa umaga. Hindi niya nakita si Harvey sa Fortune Hall. Agad siyang nagtanong para malaman kung nasaan si Harvey. At dahil nakatagpo siya kay Harlem na ignorante at hinahamon si Harvey, natural na hindi niya pinalampas ang ganitong magandang pagkakataon. Malinis niyang pinagsisihan si Harlem upang magbigay ng pahayag kay Harvey habang sinusubukang makuha ang loob nito. Hindi lang ang mga artista ang labis na nagulat sa nakita, maging si Lola ay hindi makapaniwala. Bilang miyembro ng pamilya Robbins, alam niyang lagi nang mayabang si Cade. Karaniwan ay ginagawa niya ang kahit anong naisin niya, ngunit tuluyan siyang sumuko ngayon. Maliwanag na ang lakas ni Harvey ay lagpas sa kanyang imahinasyon. Lahat ay nanatiling tahimik, lahat ay nagkatinginan, hindi alam kung ano ang kanilang dapat maramdaman sa mga oras na iyon. Nandito ka ba para humingi ng tawad? Ngumiti ng bahagya si Harvey York matapos makita ang asal ni Cade Bolton. Hindi mo ba iyon ginawa kagabi? Napapitlag ang puso ni Cade bago siya yumuko ng malalim. Masyadong mabilis ang mga pangyayari kagabi. Hindi ko naintindihan agad ang nangyari. Kulang ang aking sinseridad. Pagkatapos mag-isip buong gabi, napagtanto ko. Talaga palang iniisip mo ang pamilya. Kung iba lang iyon, malamang nawawalan na ako ngayon. Nakakahiyamang pumunta rito ng ganito kaaga, pero nandito ako para humingi ng tawad. Karapat-dapat ang mga sugat ko. Pinalitan ko pa nga ang picture sa ID ko ganito para ipaalala sa sarili ko. Dapat maging maingat ako at huwag gagawa ng kahit ano na makakasira sa konsensya ko. Naintindihan agad ni Amani pagkatapos marinig ang taos-pusong mga salita ni Cade. Walang kinalaman si Harlem Lee sa pagkakaligtas ng lahat. Maaari ngang wala na sila sa mundo kung hindi dahil kay Harvey. Matapos maisip ang kahihiyan na nakuha niya mula kay Harvey at ang taas ng kanyang pagtingin sa sarili, nag-iinit ang kanyang mukha, para bang binatukan siya ng malakas. Nakabulagta sa sahig si Harlem na nanginginig pa nang itaas niya ang kanyang ulo na puno ng pagkagulat. Imposible, walang paraan, hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Inalam na niya ang pinagmula ni Harvey noon. Isa lang siyang manugang na nakikitira. Kahit pa kabilang siya sa ikasyam na sangay ng pamilyang Jean, ang ikasyam na sangay ay hindi gaanong mahalaga. Wala man lang pakialam ang mga nakakataas kay Mandy Zimmer sa simula pa lang. Ano ang karapatan ni Harvey para magpahalaga sa kanya ang isang kilalang tao? Paano siya nakilala ni Mei Lee? Siya ang kinatawa ng Far East ng Star Financial Group. Isa siya sa pinakamagagaling na kandidato para manahin ang kumpanya sa hinaharap. Si May ay isa sa mga pinakatanyag na tao sa bansa Nanlumo si Harlem. Pinagsisihan niya ang lahat ng iyon sa sandaling iyon. Simula nang makilala niya si Harvey, hindi lamang siya binugbog at ipinahiya sa publiko, kundi tuluyan na rin siyang nawala ng lugar sa industriya ng aliwan. Pagkatapos maisip na sa nalalabi niyang buhay ay kakailanganin niyang makipag-agawan para lang mabuhay, gusto na niyang itulak ang ulo niya sa lupa. Pero anuman ang maisip niya, alam niyang wala siyang laban sa tulad ni Harvey. Ang mga kabataang babae na kanina'y litong-lito ay puno ng paghanga sa kanilang mga mata nang magising sila sa katotohanan.
Hindi lang bata ang bagong amo, kundi malaki rin ang kanyang kapangyarihan. Kahit ang isang tao tulad ni Cade ay lubos na napasuko, siguradong mamamayani siya sa industriya ng aliwan sa Golden Sands sa hinaharap. Isang biyaya na makapagtrabaho para sa ganoong tao. Ang mga babaeng may pinakamagandang hitsura ay nag-angat ng kanilang mga ulo ng kaakit-akit at itinaas ang kanilang mga dibdib. Nagkompetensya silang lahat, umaasang muling titingnan sila ni Harvey. Ngumiti sina Lola Hoffman at Leona Foley nang inilapit nila ang kanilang mga kamay kay Harvey para sa isang litrato. Agad na lumapit ang iba pang mga magagandang bituin para makasama sa litrato matapos makita si Lola Hoffman at Leona Foley sa harap. Pati si Amani ay binaliwala ang kanyang kahihiyan at tumayo sa pinakadulo para lang mapabilang sa litrato kasama si Harvey. Halos mabaliw na si Harlem Lee nang makita ang sarili niyang babae na nagpapaalipin kay Harvey nang hindi man lang siya tinignan. Ano ang karapatan mo? Isa ka lang manugang na nakikitira. Ano ang karapatan mo? Hindi ka kailanman palalagpasin ni Prince Gibson sa mga ito. Sampal. Buong saya na lumapit si Cade Bolton bago sinampal si Harlem sa lupa. Nagtataka siya kung kailan siya muling magkakaroon ng pagkakataon na magpakitang gilas, at dumating agad si Harlem. Sinampal niya si Harlem ng walang tigil, dahilan para panay ang daing nito sa sakit. Sino ka para lumaban sa isang tulad ni Sir York? Isang tanyag na tao tulad niya ay hindi mag-aaksaya ng oras sa isang katulad mo. Pero hindi ako papayag na may sinumang magpakita ng kawalang galang sa kanya. Sabihin mo na kung hindi ka masaya. Tinitiyak ko sa iyo na isasama ko ang buong pamilya mo sa libingan mo. Huhukayin ko pa ang mga ninuno mo at susunugan sila. Sumuko na sa wakas si Harlem matapos magdaan sa matinding sakit. Agad siyang umatras, hindi na nang ahas na labanan si Harvey. Sumusuko ako. Sumusuko na ako. Pakiusap. Kalimutan na lang ang nangyari. Malakas na lumuhad si Harlem at nagsimulang magmakaawa sa lupa. Naiinis si Harvey. Hindi maganda na makakita ng ganitong tanawin sa isang mahalagang araw. Alisin na siya dito, sabi niya matapos iwagayway ang kamay. Umalis ka na. Agad na pinalipad ni Cade si Harlem ng huling sampal. Agad na tumakbo si Harlem palabas ng lugar. Natakot siyang baka magbago pa ang isip ni Harvey. Nagdadalawang isip si Amani nang makita ang tanawin. Pero sa huli, nagpaiwan siya. Alam niyang masisira ang kanyang buhay kung sasama siya kay Harlem. Magkakaroon siya ng ikalawang pagkakataon kung magpaiwan siya. Matalino siya. Hindi niya hahayaan na magpadalos-dalos ang kanyang emosyon. Dahil hindi siya hinarap ni Harvey sa harap ng lahat, ibig sabihin ay wala itong pakialam sa nangyari noong nakaraang gabi. Nararamdaman ni Amani na may isa pa siyang pagkakataon, marahil dahil kay Cynthia o sa ibang dahilan. Magiging maayos ang kanyang buhay kung mapapalapit siya kay Harvey. Naiinis si Harvey nang maramdaman ang sigla ng mga magagandang bituin. Mabilis siyang tumingin kay Lola bago ito iwagayway ang kamay, hudyat para bumalik ang lahat sa kani-kanilang gawain. Pagkatapos, dinala ni Lola sina Harvey at ang iba pa sa maluho at multifunctional na meeting room. Pagkatapos pirmahan ni Harvey ang equity transfer contract at tatakan ng kanyang fingerprint, buong galang na tumayo si Cade. Kung magpapatuloy pa si Harlem sa panggugulo, tawagan mo lang ako. Papatayin ko siya. Nagpakita ng buong paggalang si Cade. Nilapitan ko lang kayo at ang babae mo dahil sa bastard na iyon kagabi. May kakaibang ekspresyon sina Lola at Leona. Nasa alang-in ang relasyon si Harvey sa asawa niya nitong mga nakaraang araw. Pero may iba na ba siyang babae? Hindi kaya si Kyrie iyon? Napakamot si Harvey nang makita ang mga itsura nina Lola at Leona. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4605. Hayaan mo nang lumipas ang nakaraan. Wala tayong kailangan pag-usapan tungkol sa insidente, tahimik na sagot ni Harvey York habang nakatingin kay Cade Bolton. Kilalang-kilala na natin ang isa't isa matapos ang ating maliit na palitan. Dahil magkaibigan ang iyong ama at ako, dapat mo na lang akong tawaging tiyo.
Umigkas ang mga mata ni Cade bago niya nilunok ang kanyang pagmamataas. Tio York. Tumango si Harvey. Isipin mo ang sinabi ko sa iyo kagabi. Ang makinig ay bahagi ng iyong swerte. At huwag mong hayaan na makita kung inaabuso mo ang mga tao sa malawak na paraan. Naiintindihan mo. Ang kanyang mga banayad na salita ay punong-puno ng hindi masabing dignidad at laki. Pagkatapos ng lahat, kahit nakahanga-hanga si Cade, siya ay isa lamang maliit na isda. Madali siyang mapatay ni Harvey kung gusto niya. Dahil handang magbago si Cade, mas naglaan si Harvey ng oras para sa kanya. Bibigyan pa niya si Cade ng pagkakataong maging kaibigan. Tandaan ko ang lahat ng sinabi mo sa akin, Tio York. Bawat gising ko ay isasambit ko ang mga salitang iyon. Ipinakita ni Cade ang isang tapat na anyo. Ito ang aking unang pagkakataon na opisyal na makilala ka, Tio York. Kaya't nagdala ako ng maliit na regalo. Nakatagpo ako ng isang Koro statue mula sa Geomancy Market. Sinasabing ito ay talagang mula sa mga sinaunang dinastiya. Ito ay isang mahalagang bagay na bagay sa iyo bilang isang Geomancy expert. Sa tingin ko, ito ay isang mahusay na regalo. Patuloy na yumuyuko si Cade, na umaasang tatanggapin ni Harvey ang regalo. Isa lamang itong maliit na regalo. Umaasa ako na hindi ito masyadong pangit para sa iyo. Sa kabila ng sinabi ni Cade, alam ng sinumang matalino na ang item ay napakamahal. Kung hindi siya magbibigay ng ganitong bagay bilang isang regalo ng paghingi ng tawad. Nakapikit si Harvey sa estatwa bago tumingin sa inukit na espada. Magkano ang ginastos mo dito? Hindi ito masyado. Ito ay 730,000, mahiyain na sagot ni Cade. 730,000. Pinaglaruan ni Harvey ang kanyang mga daliri sa paligid ng matalim na talam. Walang anuman ang nagbenta sa iyo nito. Iminumungkahi kung sirain mo ang tindahan. Sirain ang tindahan. Nagulat si Cade. Sinasabi mong ito ay peke. Mayroon akong magandang relasyon sa pamilya John. Binili ko ito mula sa Empire Hall. Walang paraan. Ang item ay medyo mahal, ngunit wala akong narinig na peke sa tindahan bago. Pagkatapos ng lahat, negosyo ito ng pamilya John. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kalakalan. Hindi ito eksaktong peke. Ngumiti si Harvey bago itinapon ang estatwa sa lupa. Nabasag ang estatwa sa mga piraso. Nahati ang espada bago ipinakita ang isang palm-sized na espada mula sa Island Nations. Ang espada ay itim na itim. Isang hindi masabing masama at nakakapangilabot na aura ang nadama mula rito. Ano ito? Nagtanong si Lola Hoffman na may kuryosidad. Isang uri ng kayamanan. Ngumiti si Harvey. Ito ang pagsasakatawa ng yin-yang techniques at mga incantation mula sa Island Nations, ang Oni Blade. Ang Oni Blade ay kayang pumatay ng buong pamilya. Kung ilalagay ito sa isang bahay, lahat ng nasa loob nito ay mamamatay sa loob ng 3 buwan. Sa madaling salita, ang bagay na ito lamang ay kayang sirain ang isang buong pamilya, naiiwanan itong wala ni isang bakas, tahimik na sinabi ni Harvey. Si Lola at Leona ay nagalit kay Cade. Hindi nila akalaing magagawa niya ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Kailangan mong maniwala sa akin, Tio York. Binili ko ang bagay na ito. Hindi ko intensyong saktan ka. Nanginginig sa takot si Cade at mabilis na ipinaliwanag ang sitwasyon. Kailangan mong pagkatiwalaan ako. Alam ko na ang aking pagkakamali. Hindi ko gagawin ang ganitong bagay. Itinaas ni Cade ang kanyang kamay, nanunumpa na hindi niya kailanman gagawin ang ganitong krimen. Kung talagang itinuring ni Harvey na siya ay may masamang intensyon, siya ay mapapahamak ng labis. Alam kong wala itong kinalaman sa iyo. Tahimik na sinabi ni Harvey. Itinapon niya ang isang patak ng dugo sa Oni Blade. Ang talam ay nagliwanag ng bahagyang liwanag. Ang masamang enerhiya nito ay agad na naglaho, at nahati sa mga piraso. Sa parehong sandali, isang ilusyon ng mukha ng sanggol ang lumitaw. Na may mapaghiganting anyo, ito ay sumugod patungo kay Harvey. Itinapon ni Harvey ang isa pang patak ng dugo dito, at ito ay nawala. Si Lola at Leona ay takot na takot, sila ay natatakot sa mga ganitong bagay.
Naging maayos ang pag-iisip ni Cade pagkatapos. Ang mga bastard na iyon ay sinusubukang patayin ang buong pamilya ko. Dalhin mo ang lahat dito. Pupunta tayo sa Empire Hall. Kukuha tayo ng makatarungang pahayag para kay Tio York. Kung hindi natin ito maayos ngayon, hindi ako karapat-dapat na maging miyembro ng pamilyang Bolton. Ipinakita ni Cade ang kanyang kamay bago umalis sa lugar. Naisip ni Harvey ang sitwasyon sandali, pagkatapos ay sinundan siya. Sa isang banda, ayaw ni Harvey na maabuso si Cade. Sa kabilang banda, nais niyang makita kung lilito si Blaine sa ganitong matinding labanan. Pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay masyadong lihim. Narinig na ni Harvey ang pangalan ni Blaine mula nang dumating siya sa Golden Sands, ngunit hindi pa niya nakita ang mukha ng tao. Upang maiwasan ang anumang pagdududa, hindi rin sumubok si Harvey na gumawa ng anumang bagay. Plano lang niyang sumabay sa daloy. Dahil kasangkot ang Evermore, palaging may pagkakataon na magkikita. Sa kabila ng lahat, natural lamang na dumalo si Harvey sa insidente ni Cade. Kahit na ang mga matatalinong isipan ay hindi makakakita ng anumang mali sa sitwasyong ito. Kaya't nagpasya si Harvey na sumama. Siya ay nagkaroon ng kuryosidad at nagtanong kung talagang darating si Blaine. Vroom! 30 minuto ang lumipas, isang hilera ng mga Land Rover Defenders ang mabilis na dumating. Nagparada sila sa harap ng Empire Hall. Isang grupo ng mga malalakas na lalaki sa suit ang lumabas na may baseball bats, hinaharangan ang lahat ng mga pasukan at labasan. Nagbigay sila ng nakakatakot na aura. Agad na nalaman ng mga customer na may nangyayari. Lahat sila ay umatras, na may pagdududa. Maraming bagay ang nangyari sa Empire Hall kamakailan. Sino kayo? Paano kayo manggahas na gumawa ng gulo dito? Mayroon ba kayong pagnanais na mamatay o ano? Maraming mga manggagawa ang mabilis na lumabas, puno ng kumpiyansa. Si Cade na kalmado ay pumasok, na may sigarilyo sa kamay. Sinipa niya ang isang florera mula sa Braided Dynasty. Pumunta ka dito, Esther John. Sigaw niya. Si Harvey ay nakatayo na may nakataas na mga braso, at pumasok ng walang emosyon. Habang tinitingnan ang paligid, nakita niya ang maraming magagandang bagay at mga magaspang na hiyas sa mga istenti. Maraming manlalaro ng bato ang nagtipon dito. Oh, my! Hindi ba ito si Young Master Bolton? Habang sinisiyasat ni Harvey ang kanyang paligid, narinig ang isang tawanan mula sa mas malalim na bahagi ng Empire Hall. Isang magandang babae ang lumabas. Siya ay nakasuot ng damit na may berdang gintong sinulid, mukhang sexual at witty. Siya ang parehong babae na nakipaglaban kay Harvey dati. Huminto si Esther sa kanyang mga hakbang, at nagsalita sa isang magiliw na tono. Batay sa malaking tao, ikaw ay narito upang sirain ang aming mga bagay o upang saktan ang mga tao. Ano ang ginawa ng mga kasamahan ko sa iyo muli? O galit ka ba na hindi kita tinext kagabi? Sumiklab si Esther, mukhang masungit. Masyadong halata na hindi siya masaya na lumitaw si Cade upang sirain ang kanyang negosyo. Hihihi, magaling ka sa pag-aakusa, sigaw ni Cade. Lumapit siya, at tinapik ang magandang mukha ni Esther. Lahat tayo ay may karanasan dito. Sinabi mo bang hindi mo alam ang ginawa mo? Talagang kailangan pa kitang paalalahanan. Sir Cade, ikaw ang batang master ng makapangyarihang pamilya Bolton. Ang iyong ama ay ang hari ng underworld ng lungsod, sinabi ni Esther, na mukhang walang pag-asa. Nirerespeto kita, wala akong ginawa kundi ang maging tapat sa iyo. Mangyaring, kung may ginawa akong nakasakit sa iyo, ipaliwanag mo. Para malaman ko kung ano ang ginawa kong mali. Hey! Si Cade ay ngumisi ng malamig. Kung hindi niya nakita si Harvey na humarap sa Oni Blade sa kanyang harapan, baka naniwala siya na nagkamali siya tungkol kay Esther. Sayang, matapos makita ang lahat, sa wakas na unawaan ni Cade ang mga malupit na motibo ni Esther. Kung nagpas siyang ilagay ni Cade ang estatwa sa kanyang sariling tahanan, ang buong pamilya Bolton ay mawawala sa loob ng 3 buwan. Masyadong halata na hindi naniwala si Cade kay Esther nang sinabi niyang wala siyang alam. Ang mga tao ay hindi naghahanda ng ganitong bagay kung wala silang nakatagong mga motibo mula sa simula.
Si Esther ay nagplano laban kay Cade mula sa simula. Malamang ay inihanda na niya ang estatwa bago pa siya nakilala. Naalala ni Cade ang transaksyon. Ginawa ni Esther ang kanyang makakaya upang hikayatin siyang bumili. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Esther. Sigaw niya, na mukhang brutal. Papalagpasin kita kung aaminin mo ang ginawa mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang libingan. Gagawin kong abo ang iyong bangkay. Kahit ang iyong pamilya ay hindi makakakita sa iyo na buo kapag natapos na ako sa iyo. Si Cade ay ngumisi ng mayabang, na parang siya ang hari ng mundo. Sisirain ko rin ang buong Empire Hall. Lahat tayo ay magiging sira kapag nangyari iyon. Naramdaman ang pagnanais na pumatay mula kay Cade, si Esther ay nagkibit ng kanyang mga mata. Alam niyang eksakto kung ano ang nangyari. Walang balak si Esther na sumuko, kahit hanggang ngayon. Talagang hindi ko alam kung ano ang ginawa kong mali, young Master Bolton, sinabi niya nang may takot, na nakasimangot. Mangyaring, dapat mo lang sabihin sa akin. Siyempre, determinado siyang dumaan sa landas na ito. Kung umamin siya sa kanyang pagkakamali, ang Empire Hall at ang reputasyon ng pamilya sa lungsod ay ganap na masisira. Snap, si Cade ay ngumisi ng malamig, at pinagsalita ang kanyang mga daliri. Isang tauhan niya ang nagdala ng isang kahon, at ibinuhos ang nilalaman nito sa lupa. Ang mga pira-pirasong estatwa at mga piraso ng Oni Blade ay nasa loob ng kahon. Kahit na ang talim ay nasa ganitong estado, nararamdaman pa rin ang masamang enerhiya nito. Ang mga customer sa paligid ay lahat ay may karanasan. Mabilis nilang nalaman na may mali sa estatwa sa isang sulyap lamang. Nakita ito, ang tingin ni Esther ay agad na naging masungit. Nagtataka siya na may geomancy expert si Cade na kasama. Kung hindi, hindi niya malalaman na may mali. Hey! Kailangan mo ba akong tanungin? Si Cade ay tumingin ng may pagka-curious sa magandang babae sa kanyang harapan. Gumastos ako ng hindi bababa sa daan-daang milyong dolyar sa lugar na ito. Dapat akong ituring na isang senior member dito, di ba? At gayon paman, dumating ako dito ng maaga sa umaga upang bumili ng isang estatwa. Masama na nga na ito ay peke, ngunit mayroon pang nakatagong Oni Blade sa loob. Sinubukan mo bang sirain ang pamilya Bolton? Talaga bang kaya mong gawin ito sa akin, Esther? O sinasabi mo bang mayroon kang paliwanag para dito? Ang mga mata ni Cade ay puno ng pagnanasa na pumatay. Nakarinig siya ng lahat ng uri ng krimen sa mga nakaraang taon, ngunit hindi siya umasa na may gagawa ng ganoon sa kanya. Mas mahalaga, ang buong pamilya niya ay pinupuntirya. Anong biro? Akala niya maaari niyang samantalahin ako ng ganito. Ang mga mata ng mga customer ay nagtulak ng mabilis pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Napaka-bold ni Esther. Paano niya naglakas loob na lokohin si young Master Bolton ng ganoon? Iyon ay hindi ang pinakamasamang mangyari. Binigyan pa siya ng Oni Blade. Mayroon ba siyang pagnanais sa kamatayan? Ang mga mata ni Esther ay kumilos. Pinilit niyang ipakita ang isang mapaghamong ngiti sa kanyang mukha. Dapat itong isang pagkakamali, young Master Bolton. Wala akong intensyon na saktan ka. Bakit hindi tayo mag-inuman mamayang gabi sa iyong bahay? Ipaliwanag ko ang lahat. Kung hindi ka masaya, pupunta ako ng ilang araw. Ano sa tingin mo? Ipinakita ni Esther sa kanya ang isang nakakaakit na tingin. Alam niyang palaging nahuhumaling si Cade sa kanyang kagandahan. Sa kabila nito, pinanatili niya si Cade sa distansya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian kundi ang bawiin siya gamit ang kanyang alindog. Akala mo mayroon kang karapatan para doon. Sinusubukan mo bang makipagtalik sa akin? Mangarap ka. Si Cade ay nagbigay sa kanya ng malamig na tingin, wala siyang balak na makipagkaibigan sa ganitong malupit na babae. Sapat na ang usapan. Wala na tayong pag-uusapan. Lahat tayo ay mga matatanda dito. Walang dahilan upang itago ang anumang bagay. Hindi ko alam kung paano pumili ng mga anti-gang ganito. Kung pinili ko ang estatwa, tatanggapin ko ang responsibilidad. Ngunit ikaw ang nagrekomenda nito sa akin. Ikaw ang nagpatuloy sa pagpuri dito, sinabing bilhin ko ito kahit ano paman.
Ano ang masasabi mo tungkol dito? Talaga bang akala mo bobo ako? Walang dahilan para tanggihan pa ito, Esther. Si Cade ay nagalit at malamig na tumingin sa kanya. Wala siyang balak na magpigil. Kapag nagpapaliwanag ka, lalo mong pinapakita na para ka lang nagtatakip ng isang bagay. Sabihin mo sa akin kung paano mo ito aayusin. Kung hindi ka makapagbigay ng paliwanag, ako na ang kukuha ng sarili kong sagot. Ang mga mabangis na tao sa likod ni Cade ay nagsimulang ikat-ikutin ang kanilang mga leeg, handa na kumilos anumang oras. May sapat na katibayan si Cade na sinubukan siyang lokohin ni Esther. Batay sa kanyang personalidad, walang sino man ang magkukusa na magsalita kahit na wasakin niya ang buong lugar. Nang makita ang hitsura ni Cade, naisip ni Esther na wala na siyang maidadagdag pa. Kahit na ganoon, hindi siya natatakot. Dahil talagang kailangan mong dumaan sa ganitong daan, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Wala kang makukuha dito, sisisihin mo ang iyong sarili sa pagiging walang kaalaman. Kapag nabili na ang mga kagamitan sa geomancy at mga anti-gang bagay, wala kaming obligasyon sa Empire Hall na mananagot para sa mga ito. Mukhang napaka-dominante ni Esther, laking gulat ng lahat, at kahit si Harvey ay naging mousy sa tungkol dito. Sa kabila ng lahat, si Cade ay nananatiling batang master ng pamilya Bolton. Ang mga hermit families ay kumikilos ng sabay-sabay, kahit na may suporta ng pamilya John, wala nang karapatan si Esther na labanan si Cade. Mas may kakayahan talaga si Blaine. Kung ito ay talagang kasalanan ko, aaminin ko. Patuloy na nakatitig si Cade sa kanya. Ngunit patuloy mo sa akin na sinasabi na napakaganda ng estatwa, at natiyak na kailangan ito ng mga tao mula sa underworld sa kanilang mga tahanan. Alam mong nagmamadali ako para sa isang regalo, pero sinubukan mo akong lokohin sa bagay na ito. At ngayon, sinasabi mong hindi mo ito pananagutan. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin ng ganito? Dahil ayaw mong magbayad, kakailanganin kong kumilos ng mag-isa. Iginalaw ni Cade ang kanyang kamay, at humakbang ang kanyang mga tauhan. Isang malamig at kaakit-akit na boses ang nagmula sa likod ng bulwagan. Isang babae sa sutlang damit ang dahan-daang lumabas. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na sirain ang negosyo ni Young Master John? Gusto mo bang mamatay? Nang marinig ang pamilyar na boses, tumingin si Harvey. Isinara ni Ensley ang kanyang maliliit na puting braso. Sa likod niya ay may nakatayong grupo ng mga tao. Tumingin si Harvey kay Ensley, na naging mausisa. Siya ay isang kilalang tao na kilala si Cynthia. Akalain na ang babaeng naninibugho sa lungsod ay talagang may koneksyon sa Empire Hall. Isang bituin, na tumatayo para sa pamilya John na may mataas at makapangyarihang ugali. Kawili-wili, naisip niya, natagpuan din ni Cade na kakaiba. Alam niyang isang malaking bituin si Ensley, ngunit hindi niya malaman kung ano ang kinalaman niya sa Empire Hall. Gayunpaman, nakikita niyang hindi siya isang ordinaryong artista. Kabanata 4610. Nakatitig si Harvey kay Ensley nang may interes, habang si Cade ay nagulat. Samantala, si Esther at ang iba ay may galang na nagbigay daan kay Ensley. Tumingin sila sa kanya na may paggalang. Hindi ito pinansin ni Ensley, at lumapit kay Cade. Mukha siyang malamig. Sinukat siya ni Cade at ngumiti. Narito ka ba para ipagtanggol si Esther? Laban sa akin. Tama, sabi ni Ensley. Iyan ang dahilan kung bakit narito ako. Oh, hindi ko inisip na magiging ganito kaka-impluensyal. Pumalakpak si Cade, na may kalmadong ngiti. Gayunpaman, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Naiintindihan mo ba kung sino ang iyong kaharap? Pinisil ni Ensley ang kanyang manipis na mga labi na may paghamak. Dahil ganito kakadirekta, hindi na ako magpapigil pa. Ang mga hermit families ay medyo kahanga-hanga, ngunit huwag kalimutan, iyan lang ang magiging lahat sa inyo. Magtago na lang kayo sa mga anino ng kasaysayan. Tumigil na sa pagsisikap na ipakita ang inyong lakas sa labas. Kung gagawin mo iyon, kailangan mong isipin ang mga kahihinatnan. Maliban sa aking background, maaaring medyo mahirap para sa taong sumusuporta sa akin na harapin ang mga hermit families.
Gayunpaman, hindi magiging problema para sa Bolton family ang bagay na ito. Sigurado ka bang lalabanan ng iba pang 5 hermit families ang kanya para sa ganitong simpleng bagay? Sigurado ka bang makikipaglaban sila sa amin hanggang sa kamatayan? Para sa $730,000 sa ganoon. Nagpakita si Ensley ng nakakauyam na ekspresyon. Siyempre, may ganap na kontrol siya kay Cade. Mayroon siyang malakas na background, si Azrael ay isang nakakatakot na nilalang. Gayunpaman, upang makipaglaban hanggang sa kamatayan para sa isang maliit na bagay. Sulit ba ito? Kailangan ng isang tunay na elite na isaalang-alang ang maraming bagay. Hindi sapat ang mga salita at damdamin upang malutas ang mga bagay na ito. Miss Johnson, nakahinga si Cade at niliitan ang kanyang mga mata kay Ensley. Mukhang maganda ka. Ngunit medyo masyado kang mayabang, aniya ng malamig. Kung talagang kahanga-hanga ka, sabihin mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin. Ipakita mo sa akin kung talagang mayroon kang karapatan na makipaglaban sa akin hanggang sa kamatayan. Ipinagpag ni Cade ang kanyang telepono, at walang takot na kumuha ng litrato. Ako ang rookie queen ng entertainment circle ng MatGo, sabi ni Ensley na may pagyayabang. Iyan ay hindi sapat upang matakot ako sa iyo, ni hindi rin ito makakatulong kay Esther dito, ngumisi si Cade. Hey, ngumisi ng malamig si Ensley. Ayon sa inaasahan mula sa mga hermit families na namumuhay sa ilalim ng mga bato. Hindi mo alam kung sino ang lalaki sa likod ng entertainment circle ngayon, di ba? Ipapaalam ko sa iyo ito. Si Young Master John ay isang tahimik na tao. Siya talaga ay isang mabuting kaibigan ng taong sumusuporta sa akin. Tuwing narito ako, kailangan sumuporta si Young Master John sa akin. Bilang karagdagan, mayroon siyang malaking halaga ng mga stock sa Empire Hall. Sigurado ka bang kaya mong baliwalain kami at sirain ang aming mga bagay? Nagpakita si Ensley ng isang mayabang na ekspresyon kay Cade. Sa kanyang mga mata, hindi na niya kailangan pang ipakita ang marami upang harapin ang mga probinsyanong katulad ni Cade. Ang pagkakaroon ng koneksyon sa isa sa 10 nangungunang pamilya at sinusuportahan ni Blaine ay sapat na.